Hello everyone, welcome to FDB YouTube channel, Feasting on the Divine Verses. Short messages to ponder, to practice, and to preach. At ngayon po, ang tatalakayin natin, ang text po natin is found in 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Ito po ay sulat ni Apostle Paul, and I believe marami pong bagay ang po pwede nating matutunan sa message na ito na akin pong ibabahagi sa inyo. Ang title po ng message natin, Don't Just Beat the Air. Don't just beat the air. For you to understand my message, let us now read 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the masteries is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Verse 26. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Isang napakalaking hamon mula po sa buhay ng isang dakilang lingkod ng Diyos. I believe you will all agree with me na ang isa sa matagumpay na lingkod ng Panginoon ay si Apostle Paul. I can say that he became so effective and efficient sa usapan po ng kanyang buhay ministeryo. I mean, sa tawag ng Panginoon sa kanya at sa naging service niya para sa Panginoon, I can say na siya po ay very successful. And we can learn so many things in the life of this man. I can say na dito po sa ating passage pa lang na binasa, na ito po isulat niya sa mga taga-Korinto na nagbibigay hamon para sila po ay turuan na tumiyak sa bawat hakbang at lalo na sa kanilang buhay bilang Kristiyano. 3 things I would like to share sa message po natin, pinamagatan ko pong Don't Just Beat the Air. Una po, this is about stable decision. Ibig sabihin po, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kailangan po natin gumawa ng matibay na pagpapasya. Yung bang pagpapasyang hindi pa bago-bago. Kasi alam naman natin na kapag ang isang tao po ay unstable, ang laking disadvantage nito sa kanya pong buhay. Even sa ating pong Panginoong Diyos, ayaw po niya ng tinatawag nating Kristiyano na unstable. Dito po sa teksto natin, ang sabi po ni Paul, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Kaya ang kanyang exhortation, so run that you may obtain. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to learn that in the Bible, sa Christian life, itinulad po tayo, inilarawan po tayo sa isang mananakbo. In fact, marami pong mga exhortation, di po ba? Sa banal na kasulatan, katulad nung sinabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipo, sa Philippians chapter 3, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And in Hebrews chapter 12, remember, di ba sinabi po doon sa Hebrews chapter 12, ang linaw-linaw po, wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Okay? Let us lay every weight, let us aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So makikita po natin na ang Biblia po ay leading sa pagbibigay sa atin po ng idea na ang buhay natin ay katulad ng isang mananakbo. And you know what? Kailangan po nating magkaroon ng kapasyahan. At hindi lang basta pagpapasya, kundi matibay na pagpapasya. Stable decision. Meron pong mga on and off Christian. Meron pong mga Kristiyano na bagamat alam ang kalooban ng Diyos, nagdadalawang isip pa. It is good na makita po natin na dapat magpasya po tayo ng meron pong stability, especially kung alam natin na ang gagawin natin kalooban
ng ating Panginoong Diyos. Ganyan nyo po makikita na sa buhay ni Apostol Pablo, naging very stable and determined po siya na tumakbo para sa Panginoon. Naaalala nyo po yung paborito ko po, yung ministry verse ko po, Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So we need to decide. At pag nag-decide tayo, mga kapatid, kumbaga sa discipleship, ang sabi ng Panginoong Jesus, for whosoever putting his hand into the plow and looking back is not fit for the kingdom of God. Dapat parang yung kinakanta natin, na once na nagpasya ka, na ikaw ay sumunod sa Panginoon, ang dapat kanta mo na, I have decided to follow Jesus. No turning back. There's no turning back. No turning back. So, importante po, para sa kahulihan ng lahat, masasabi po natin mga kapatid, na talagang like the Apostle Paul in his claim, 2 Timothy chapter 4, beginning verse number 6. Okay? Ang sabi po niya, now I am ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ito po yung sweet statement ni Apostle Paul. Kumbaga, ito ay dahil sa kanyang stable decision. Ano ang sabi po niya? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, maganda po na kung inilalarawan ang ating buhay bilang Kristiyano na mananakbo, kinakailangan po maging stable tayo sa decision natin. Run that you may obtain. Hindi tayo makapag-expect ng anumang achievement sa buhay kung hindi tayo magiging stable sa ating desisyon na anuman ang mangyari, susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, napakahalaga po ng tinatawag nating stable decision, mga kapatid. And then, it is also good na ang ating mensahe doon sa usapan ng hindi pagsuntok lang sa hangin, kinakailangan po maintindihan natin that this is also about sure direction. Yes, it is good na tumakbo tayo, pero dapat sa tiyak na direksyon. And you know what? Once na ang sinunod mo, direction ng Panginoon, you will never go wrong. Hindi ka mamamali. Kaya nga sabi ko, ang ganda po nung eksaktong sinabi po ni Apostle Paul dito po sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Sa verse number 26, pansinin po ninyo. Ang sabi po niya mga kapatid, ang linaw-linaw, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. That is actually the idea of our title. Pag tumakbo ka, tiyakin mong tama yung pupuntahan natin. Tiyakin natin tiyak yung direksyon natin. At ang tiyak na direksyon ay ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. You should find out and discover the will of God in your life. Remember, let us run with patience the race that is set before us. Ang ating dapat direksyon ay sa kung ano po ang direksyon ng Panginoon para sa atin. Amen? Maglilingkod ka sa Panginoon, mag-serve ka sa paraan ng Panginoon. Magbibigay ka po ng iyong kaloob, magbigay ka ayon sa direksyon ng Panginoon. Ano man pong gagawin po natin, maging sa kurso na ating pong papasukin at pagpapasyahan, dapat sure ang ating direksyon. Ang ganda po ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi siya tumatakbo sa kawalang katiyakan. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Isang magandang paalala para magsuri po tayo mga kapatid. Yan bang direction natin? Sure direction? Is that really the direction of God in your life? Ito po ang aking nais bigyan ng emphasis sa bawat isa ngayon. Make sure na ang desisyon natin tama. At kung ito po'y tama, be stable sa naging decision natin. And then, dahil nga tama, tiyak ang patutunguhan natin. So, don't just beat the air. This is about stable decision. This is about sure direction. And you know what? This is about self-discipline. Napakahalaga po na maintindihan din po natin na para hindi tayo sumusuntok lang sa hangin, matuto po tayong disiplinahin po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Kasi naniniwala po akong totoo
na ang pinakabigat na kalaban natin, other than the devil, is ourselves. Yung mga sarili-sarili po natin. Kaya nga, ang ganda ng sinabi po niya. Di ba? Sa verse number 25, ang sabi po niya, and every man that striveth for the masteries is temperate in all things. Diba? And every man that striveth for the masteries is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown. Ang mga sumisikat at nagiging very effective na basketball player, boxer, lahat to na nasa sports, mga kapatid. Ang isa sa makikita nyo na talagang sinesentrohan yan, mga disiplina, mga kapatid. At napaka-importante po. At ang sabi ni Paul, ginagawa nila yan para mag-obtain ng corruptible crown. Ang encouragement niya, tayo, Kristiyano tayo, incorruptible ang naghihintay po sa atin. Kaya pagdating ng verse number 27, this is exactly what I would like to point out, mga kapatid, about self-discipline. At ito po ang magandang matutunan nating lahat. Verse number 27, but I keep under my body and bring it to subjection. That is the idea. Bring it to subjection. Sinusupil po niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po tayo magiging achiever kapag hindi natin natutunan ang tamang disiplina. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Meaning, disapprove. Sayang naman yung tinakbo. Disqualified pala. Sayang naman po yung pinaghirapan. Hindi naman pala counted. So, it is good to somehow learn self-discipline. Importante yan na ako at ikaw, madisiplina mo ang sarili mo. Harapin na natin ang totoo na ang pinakamabigat na laban po natin sa buhay Kristiyano ay ang laban sa ating mga sarili. Sa ating mga sariling kagustuhan, mga minamahal. So matuto tayong disiplinahin ang sarili natin para naman hindi tayo nagsayang ng panahon, hindi naman tayo nagpagod sa walang kabuluhan. It is good to learn the teaching of this great man of God. Sa kanya mismo, makikita nyo na siya po ay naging achiever, siya po ay naging successful, siya po ay naging effective, siya po ay naging useful, siya po ay naging efficient, siya po ay naging fruitful, naging productive sa kanyang buhay sapagkat ginawa po niya ang marapat. Ito po ay nagsimula sa stable decision, sa kanyang sure direction, at sa tinatawag nating self-discipline. Pag ang sarili po natin ang sinunod natin, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Ano po ang isang masasabi nating patunay po niyan? Yung sinabi mismo ni Paul sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 5 and verse number 16. Ang sabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of your flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Makikita nyo po na kaya pala niya sinabing sinusupil niya ang sarili niya kasi yan po yung kumukontra sa Espiritu. Yan po yung kumukontra sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, para hindi tayo sumuntok sa hangin, learn to discipline yourself. Yan po ang turo ng Bible. Don't just beat the air so that in the end of the line, masasabi natin, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. This is about stable decision, sure direction, and self-discipline. Purihin po ang Panginoon. Nawa, na-bless po tayo sa mensaheng ito. Let us pray. Thank you so much, Heavenly Father, for your message. Thank you for your word. Nawa, ito po ay naging exhortation and motivation po sa bawat isa sa amin na magpatuloy at huwag magsayang ng pagod, huwag magsayang ng panahon, kundi gawin ang lahat, pagpasyahan ang isang tiyak na desisyon na merong sure direction, at ang lahat ng ito, ang susi ay ang pagsupil ng aming mga sarili, pagpapasakop sa iyong Espiritu, pagganap at pagsunod sa iyong kalooban. Thank you so much, Heavenly Father. Bless this ministry, O Lord. Ito pong YouTube channel na ito, pagpalain mo po at gamitin mo for your glory and for your honor. Lahat ng ito, Diyos, ay panalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Amen. Praise the Lord. To God be the glory.